Ilang linggo na nga pong namemerwisyo ang ulan at baha sa maraming lugar sa Luzon at Visayas. Kaya kaugnay po niyan, makakausap po natin si Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration, ASEC Rafi Alejandro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, Connie. Good morning at magandang tanghali sa lahat. Kamusta na po ang inyong monitoring sa pinsalang hatid nito pong tuloy-tuloy na pag-uulan sa habagat dahil po sa habagat? Opo, tuloy-tuloy ang aming pag-monitor nitong habagat or itong depression na nasa north of Batanes, na magdadala pa rin ng pag-uulan, although light to moderate na lang ngayong araw sa Regions 1, 2, CAR, 3 and NCR. So ang ating monitoring po ay nagdala po ito ng flooding in some areas for several days, and meron po tayong halos 1.8 million families or close to 6.6 million individuals na directly affected nito, at meron po tayong reported casualties. Tuloy-tuloy pa rin ang ating operations. Ang ating mga regional offices and other concerned agencies like DSWD at yung ating mga uniform service ay tuloy-tuloy pa rin nagbibigay tulong sa mga local government units natin para ma-address yung mga pinsala or mga apektadong lugar po. May naitala ho bang bagong casualty nitong nakalipas na araw kung saan marami hong lugar ang binaha dahil sa matinding effect ng habagat? Oo, meron lang tayong isang dagdag, 29 na po ang ating reported dead casualty. Merong isa galing from Mabini, Batangas kahapon. So 29 po ang ating reported death, and then meron pa rin tayong mga missing, nasa 19 and 3 missing and 19 injured individuals. Okay. At saan sa mga rehiyon po ang pinaka-apektado ng habagat? May mga nananatili ho bang isolated pa hanggang sa ngayon? Oo, ang heavily affected natin ay Region 3, Region 1 and NCR in terms of flooding. At kahapon po meron pong dalawang barangay doon sa Region 3 sa Zambales na isolated, but nakakuha na po tayo ng mga alternate routes, and napadalhan na po ito ng mga relief items. Ito yung Barangay Santa Fe and Barangay Babuyan doon sa Santa Cruz, Zambales. Okay, so lahat po naabutan na ng tulong doon sa mga apektadong residente? Opo, naabutan na po ng tulong. In fact, ang assistance natin ay umaabot na po ng 957.8 million sa iba't ibang region, from DSWD, from OCD and other agencies. Okay, pero sa kabuuan, meron ho ba tayong halaga kung magkano ho yung pinsalang na idulot nitong habagat? At yung mga bagyo pa rin ho na kasama, na particular na doon sa infrastructure and agriculture po natin? Opo, halos umaabot na po ng 4.7 billion in terms of damage sa infrastructure, at sa agriculture naman ang reported sa atin ay 1.4 billion na po. And we are doing our assessment para po talaga makuha natin yung kabuuan, kasi ongoing pa po yung ating rapid assessment doon sa mga areas na nag-i-improve na po yung weather. Okay, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Yes, Connie, maraming salamat din po at magandang tanghali po. Yan po naman si ASEC Rafi Alejandro ng Office of Civil Defense.